aking ulam guys. Ito yung gulay ko na spinach. Na ibang klase na spinach. Hugasan natin siya. Hugasan natin guys ang paghuhugas ng mga gulay. Lagyan natin ng suka. Lagyan natin siya ng suka para malinis as in. Kasi marami na ngayon ng mga gulay, ang mga fertilizer o kaya mga insecticide. Diba? So, lagyan siya ng suka. Wala na yung ano guys. Kuha tayo ng bagong suka dahil naubusan tayo ng isa. Dahil wala na isang laman nating suka, so nagkupin tayo ng bago. So ito, yan, hugasan natin yung gulay natin sa suka. Ito, ganang proseso sa pag-release ng mga gulay. Tingnan mo, lagyan mo yung suka. Tapos 3 times mo siyang babanlawan. Tatanggalin mo siya nito. Ito guys. Ako lang naman ang kain dito. Alam niya, ang gulay is my life. So, rinse out. Rinse out natin guys. Balikan yung tubig. Hugasan ulit. Kailangan talaga yung mga gulay natin ngayon guys. Kasi kadalasan dito ang nakukuha ang mga sakit natin sa mga fertilizer o kaya yung ini-spray na pesticide. Kasi pag hindi mo maganda pagkahugas, doon nakakain mo rin siya. So, kadalasan doon nakukuha ang mga sakit natin. Kaya, the best thing na magugas kayo ng gulay, yung lagyan mo siya ng suka in the first time. And una mong hugas, kailangan may suka siya. So, rinse out natin yung tubig. Yan natin. Parang maano. Tapos hiwain. Ikat natin siya. So, di ba ang haba? Pag sa probinsya namin to, magugulat ng aking ina. Hindi sila nakain ng ganitong habang pagkahiwa. Pero dito is normal lang yan ang pagkahiwa. Pinaka-normal lang yan dito. Ayun lang yung maliliit. Okay. So, ang ingredients natin ay ito lang. Ito ang ingredients natin. Bawang at sibuyas. So, bilisan ng luto nito guys. Painit tayo ng kawali. Yan, magpainit tayo ng kawali. Ating lulutuin na ang natin kasi nakakaroon na tubig.
Suggest ko sa inyo guys, mabili kayo ng ganitong kawali. Ang ganda siya. So, ang ating kawali ay mainit na. Lagyan natin ng oil. Olive oil. Everyday use. May iba kasing oil na ano. Yung extra virgin oil, and yun ay pang salad lang. Yung hindi pwede yan po. So, pag mainit na ang ano natin, mantika. Lagay natin yung bawang. So, kailangan natin ang bawang ay may gisa na maayos yung nangangamoy ni camper ground. So, ito lang ang kabilis magluto ng gulay dito guys. Oyster sauce and soya sauce done already. That's it. Na-brown na yung ano natin. Lagay natin ang gulay. So, lagay natin yung gulay. Ito yung gulay ay ibang klaseng spinach to. Spinach din siya, pero ibang klaseng spinach. Gulay is life. Ang pahaba ng buhay. Pag nagluto kami ng gulay, hindi na namin nilalagyan ng mga meat. Kasi may mga meat naman silang ulam. Pag sa ating sa Pinas, nilalagyan ng meat kasi isang na rin, parang isang luto ang nalaan. Dito ay hindi, iba yung gulay. At saka may meat din sila, may isda. So, ito lang kabilis lang magluto guys. Hindi ito pwedeng i-overcook. Kasi pag i-overcook na siya, pangit. Masarap mag-crunchy-crunchy ang gulay pag kainin. So, lagyan natin ng oyster sauce. Aga-aga lang. So, soya sauce. Little bit. And then, white pepper. Huwag mong lagyan ng tubig guys ha. Kasi ito ay automatic nagtubig na siya. Oh. Hindi siya naglagyan ng tubig. Pero ano, kasi matubig itong gulay na ito. Huwag mo i-overcook ha. Pag overcook mo kasi pangit na kainin. Nakakabara sa lalamunan. Magsarap nito ang crunchy-crunchy. Tapos na pagluluto natin, o-off natin yung apoy at saka ilipat natin sa pinggan. Ilipat natin sa pinggan guys. So easy, that's it. Very fast. So ito na ang finished product ng ating gulay. So ito yung gulay natin guys, diba? Easy cook ang gulay.
Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.